Meron pong isang napakagandang kasabihan na ang buhay ay isang popcorn. Bakit? Dahil ang butil ng mais, hindi lilitaw, uusbong, yung nakatagong sarap sa loob kung hindi ito dadaan sa init. Why is life like a popcorn? Because you have to be patient with the heat of life. Its problems, its challenges, its trials, its sadness, its sorrows, its pain, in order for that goodness, that grace in you to pop up, to show up, to appear. Minsan, meron sa atin, kinukumpara ang sarili sa iba. Naiinggit kasi nakikita yung iba, nagpop, lumitaw na yung swerte nila, yung pagpapala ng Diyos. Pero, tandaan niyo po ito. Hindi naman ibig sabihin, hindi pa lumitaw, yung para sa'yo ay wala na. Ano ang kailangan mong gawin? Kailangan mong manatili sa init pa rin. Kailangan mong magtiis sa problema. At darating ang panahon, pati din yung sa iyo, makikita, matatamasa mo. Ang problema ng napakarami sa atin kasi, nagmamadali. Nasanay kasi tayo sa instant Di po ba? At lalong-lalo na dahil ngayon sa cellphone, pag ayaw mo yung pinapanood, anong gagawin mo? Ini-swipe. Pero hindi ganyan sa buhay. Hindi naman ibig sabihin meron kang ayaw na karanasan, ayaw na tao, i-swipe mo, aalisin mo. Hindi maaari. Walang instant. Walang madalian sa buhay. Hindi naman ibig sabihin na isang araw ka lang pumunta sa gym, papayat ka na. Di po ba? Hindi naman ibig sabihin na nagsumba ka ng isang oras, sexy ka. Amen? Paano sexy? Pagkatapos magsumba, malakas pa yung pagkain. Hindi naman ibig sabihin na minsan mo palang binasang libro, maiintindihan mo na. Di po ba? Kahit na isang taon ka na nagninegosyo, hindi ibig sabihin na ikaw ay agad yayaman. Hindi ganun kadali yun. 10 years nang naninigaril yung asawa mo. Kahit na sigawan mo yan, hindi naman ganun-ganun lang na magbabago siya. Ang tagal na pala niya may tinatagong babae. Kahit na iiyak mo na, pakiusapan mo na, dalhin mo na sa pare, pagdasal mo siya araw-araw, ang tagal na niyang may tinatago. Ganon ba kabilis para magbago ang ugali niya? Di ba hindi? Pero ano ang susi ng pagbabago? Ano ang susi ng tagumpay? Pagtitiis, pagtsatsaga, pagpupursige. Yung marunong magtiis, magtsaga at magpursige, sila ang magtatagumpay. Sila ang makakaranas ng tuwa at kapayapaan. Walang kwenta ang kayamanan kung hindi ka marunong magpasensya, magtsaga. Amen? Pinanganak kang mayaman, pero hindi ka marunong magtsaga, mauubos yan. Amen? Kahit na sabihin mo matalino ka, may talento ka, pero kung hindi ka marunong magtiyaga, magtrabaho, magsipag, walang kwenta ang talino mo. Kahit na sa feeling mo, maganda ka. Pero kung hindi mo naman pinagtsatsagaan na pagandahin pa ang sarili mo, habang tumatanda ka, pumapangit ka. Amen? Ang hirap kayang nagpapaganda. Di ba? Ilang oras kayo nagme-makeup? Ilang oras na inaayos mo sarili mo? Kailangan ng pagtsatsaga. Napakinggan natin sa ating ebanghelyo. Bakit pinagbigyan ang babae? Kasi nagtsaga siya. Kasi nagtiis siya. 3 beses. Unang beses, hindi man siya kinibuan ni Jesus. Pangalawang beses, sinabihan siya ni Jesus. Sino bang inuuna niya? Sino bang priority niya? Pangatlong beses, nasaktan pa siya dahil nainsulto siya. Sinabi na, masasayang lang ang grasya, binibigay sa mga aso. Sabi niya, Panginoon, kahit naman ang mga aso, tanggap ko, aso ako. Pero kahit nakatiting lang, kahit yung nakukulog lang, kahit yung mga tira-tira lang, pwede na ako, gagaling na yung aking anak. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang tibay ng iyong pananampalataya. Asan ang pananampalataya ng babae doon? Makikita mo doon sa hindi niya pagsuko, doon sa kanyang pagtitiis. Dahil sabi ni Padre Pio, when you pray, you must pray persistently. Because persistence is the sign of your faith. Bakit ka nagtatanim?
dahil naniniwala ka sa iyong pagtatanim dun sa lupa, tutubo. Kung hindi ka naniniwala na tutubo yung iyong tinatanim, bakit ka pa magtatanim? Di po ba? Kung hindi ka naniniwala na ang doktor na iyong pinupuntahan, matutulungan ka, bakit mo pa siya pupuntahan? Kung hindi ka naniniwala dyan sa anak mo, bakit mo pa siya tuturuan? Pero tinuturuan mo kasi nakikita mo may potential siya. Di po ba? Tayo ay lumalapit sa Diyos kahit na minsan o madalas hindi niya agad sinasagot ang ating mga dasal. Bakit? Kasi alam natin darating ang araw, ipagkakaloob niya ang ating hinihiling. So ang ating pananampalataya ay nasusukat sa ating pagtsatsaga. Maniwala tayo at ito ang mabuting balita na may milagro sa iyong pagtsatsaga. Amen? Nang minsan merong pumunta dito, isang nanay matanda na 70 plus years old, umiiyak, nagpapa-counseling sa akin. Sinusumbong yung mga anak niya. Ang tanda-tanda na po. Pero itong mga anak, binibigyan pa siya ng sakit ng ulo. Bakit? Ginamit yung pangalan niya para makapangutang. Nasayang ang pera, milyon-milyon. Ang laki po ng utang sa bangko. Sabi po ng nanay, Father, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang tanda-tanda na namin ng aking asawa. Kami pa ba naman na magbabayad dito sa mga utang? Ano po ang gagawin ko? At sabi ko po sa kanya, sa panahon na matinding pangangailangan at matinding problema, ang kailangan natin ay isang matinding pagdarasal. Naaawa po ako. Oo nga naman, pagkatanda-tanda na. Pero binibigyan pa ng problema ng mga mismong anak niya. Wala po akong ibang maibigay sa kanya kung hindi ang panalangin. So I prayed over her. Dahil alam ko din naman po ang hirap at sakit ng merong utang. Alam niyo naman po kami din, dumaan din kami sa utang. Sabi ko sa kanya, Nay, magdasal. Palagi magdasal. Magdasal na maging maliwanag sa inyo, pakita ng Diyos ano dapat ang inyong gawin para mabayaran niyo yung utang. Magdasal para tumulong ang Diyos, makakita kayo ng paraan para mapunuan ang iyong pangangailangan. Pagkatapos po ng isang buwan, bumalik po itong nanay. Di na po umiiyak, nakangiti. Bakit? Nagkukwenta po sa akin, sabi niya, Father, pinaisip po ng Panginoon. Kailangan ko po magsakripisyo. Yung aking mga apartment, binenta ko po para may pambayad. Nahihiya po ako sa aking mga kapatid pero humingi ako, nagpalimos ako sa kanila, nagbigay naman. Pero kulang pa rin po, 5 milyon. Nag-aalala po ako kasi alam ko itong aking anak mahina din. Palagi ko po chinecheck baka magbigti, magpakamatay dahil sa utang. Noong minsan, pumunta po ako doon sa kwarto niya, napakadilim, umiiyak. Kala ko po naglaslas, kala ko nagpakamatay. Niyakap ko po, kinukumusta ko. Bakit? Natalam niyo po, Father, kung ano nangyari. Nanalo pala itong aking anak sa online bingo, 5 million pesos. Hindi po ba milagro yun? Yung kulang nila, binigay ng Diyos. 5 million ang kulang, 5 million ang pinuno ng Diyos. But see the power of persistent praying. That is true. Ikaw, naniniwala ka. Kung naniniwala ka, magtiyaga ka. Huwag kang hihinto, huwag kang susuko, magpatuloy ka.